Good day everyone, I am Carl Steven G. Legaspi and I will discuss the Cluster C personality disorder. These are yung mga disorder na may kinalaman sa pagiging anxious and fearful. They affect how a person thinks, feel, and interactions with others. There are three disorders in Cluster C. We have the avoidant personality disorder, dependent personality disorder, and obsessive-compulsive disorder. Let's get into each one. First up, we have the avoidant personality disorder or AVPD. It's a mental health condition characterized by intense feeling of social anxiety, fear of rejections, and extreme shyness. Ito yung mga taong sobrang takot na ma-reject or ma-criticize. Parang ang level ng self-doubt nila is mataas, kaya sobrang taas ng sensitive nila sa mga iniisip ng ibang tao about sa kanila. Gusto man nila makipag-friend and makipag-close sa iba, pero dahil sa takot sila na ma-judge o mapahiya is iniiwasan na lang nila yung mga social situations, and nagre-resulta ito na nahihirapan silang makapag-communicate and makapagbuo ng friends and makapagtrabaho kung kailangan ng interactions. Halimbawa na lang, may friend ka na laging tumatanggi sa mga invitations like party kasi natatakot silang makriticize or mapahiya sa party. Ang AVPD is pwedeng maging resulta ng mga factors tulad ng genetic and experiences sa childhood. Kung nare-reject sila or na-criticize sila ng parents nila noon. Pero, meron namang therapy tulad ng cognitive behavioral therapy or CBT na siya yung nakakatulong para matulungan sila ma-challenge yung mga negative thoughts and unti-unti silang maging comfortable sa social situations. And that is the avoidant personality disorder. Next, we have the dependent personality disorder. Personality disorder or DPD is characterized by an excessive need to be care for others. Dito naman is need nila na maalagaan sila ng iba because takot sila na mag-isa o mawala ng mga taong nagsusuporta sa kanila. Kadalasan is umaasa sila sa sobra sa ibang tao para sa mga decisions nila, kahit na yung mga simpleng bagay na lang nahihirapan silang mag-decide or mag-decisions. Minsan is napaka-clingy rin nila and submissive sila. And kahit hindi okay yung mga relationships nila is nagiging toxic na and pinipili na lang nilang manatili kasi takot nga silang maiwan. And halimbawa na lang dito is meron kang kakilala na palaging nagtatanong sa partner niya kung anong gagawin or nahihirapan mag-decide kasi nga parang hindi niya kayang mag-isa. So that means is meron siyang dependent personality disorder. Nagkakaroon ng tao ng DPD dahil sa genetic and predispositions and mga experience niya sa childhood, tulad na lang sa pagiging overprotective ng kanyang parents. And ang magiging treatment dito is katulad ng therapy, the CBT or cognitive behavioral therapy, para matutunan na maging independent sila and magkaroon sila ng self-confidence, plus magkakaroon sila ng medications para sa anxiety nila and depressions, or nagkakaroon sila ng anxiety or depressions. So next is the obsessive-compulsive disorder. Is a personality disorders marked by preoccupations with order, perfectionism, and control. Iba ito sa OCD kasi si OCD yung mga repeated thoughts and behaviors naman si OCD, while naman si OCPD is tungkol sa sobrang gusto na makontrol or ma-perfect yun. Ito yung mga taong si obsessive-compulsive disorders, ito yung mga taong obsessed sa rules and schedules and
gusto nilang always detailed sila, gusto nila laging perfect yung mga ginagawa nila sa lahat ng mga bagay. And minsan, sobra-sobra na yung effort nila kahit na nahihirapan silang tapusin yung mga task nila. Nakaka-stress din kasi na minsan is lalo na sa mga co or worker nila and family nila. Halimbawa na lang is meron kang friend na paulit-ulit na nire-rewrite yung report niya kasi hindi niya feel na perfect kasi kahit hindi niya na feel na perfect kahit na okay naman or tapos na. Nagde-develop ang OCPD or Obsessive Compulsive Personality Disorder dahil sa combinations ng gene and childhood na pinalaki sila na sobrang disiplinado or mahigpit. And ang magiging treatment dito is medicine and therapy tulad ng CBT na nakakatulong para matutunan nilang mag-relax and i-manage yung perfectionism nila. And lastly is the conclusion. Conclusion is si avoidance personality disorder is tungkol siya sa fear of rejections and social avoidance. While naman si dependent personality disorder is fear of avoidance and resilience sa iba. And lastly, the obsessive compulsive disorder is tungkol siya sa perfectionism, order, and control. All of the three disorders can cause significant distress and impair daily functioning. But with therapy and support, individuals can improve their quality of life in relationship. So that's all for my report and thank you.